Thanksgiving for Sid Solomon Toricha for passing the pharmacy board examination. For the gift of life of Renz Enzo Baga and for all the graces and blessings received. For healing and fast recovery of Sister Maria Carmen Pagunsan, Sister Felisa Tumangday, Sister Rosalinda Erespe, Sister Laarne Pecolera, Sister Cynthia Mignon, Sister Idralyn Tucol, Sister Felisa Catin, Sister Romalyn Rico, Margie Milicano, Lucy Paya, Doctora Banchola, Delma Banchola, Maricres Oreve, Gina Valdivia, Gina Osuyos, Arnolfo Pastor, Clemente de los Santos, Bonifacio Lumawag, Van Vester Obani Gelpo, Sayuri Umano, Rutgarda Wanich, Rodel Hordan, Haisi Padrilan, Buena Fe Mignon Holbrook, Father Narciso Mignon, Father Bobby Santa Cruz, Mary Fabian Salvio, Father Gladwin Rios, Father Serviliano Caro Jr., Bishop Jose Bantolo, Eduardo Lagos, Wayne Velasco. Special intentions, God's blessings, good health and protection of Delia Rodora Mirin and family, Mark Stefan Ricta and family, Elaine Pamatiga Baratsky and family, Chari Pastor and family, Attorney Isabelo and Ilinita Bulos and family, Carillo family. For guidance and enlightenment of the Holy Spirit of John Natasha Bitujo, Marchet Tungia. For God's blessing, the grace done. For the repose of the souls of Manuel and Alipio Vinos, Demetrio Kasumpang, Rodrigo Delia, Jane Marlene Clarianes, Mark Debria, Apolonio and Julius Abiera, Teresa Duluso, Hermosa, J. and Marty Piangson, Violeta Tumugdang, Roger Senior, Jesse, Michael Glenn, Aurora Jesus, RJ, and Fred Militante, Lilia, Ernesto Senior and Junior Velez, Magdalena, Dan, Ayan, and Danilo Bahilidad, Jose and Encarnacion Villanueva, Josue and Paquita Cloud, Else and Mamerto Lansang, Father Antonio, Rene Rodeo and Rodney Supranes, Godofrido, Morito, Ofilia Hiran, Concepcion Pradilla, Angelina Bugaria, Ricarda and Jaime Romero, Lisa Rizon, Lourdes Tuting, Milagro Amar, Dr. Ramon Baga, Crisostomo Hintina Senior and Junior, Duna Lacurum, Daisy Alamos, Perlita Hintika, Sister Aida Masa, Macario Visitacion and Nilda Masa, Alex Arden Corazon Domingo, Luz de Lumpines, Maura Alvarez and Antonio Alvarez, Caroline Alvarez Espejo, and all the souls enlisted in our mass cards and all the souls in purgatory. Ang tuig sang liturhiya, nagakatapos sa pagsaulog sang Fiesta Solemne
ni Ginoong Hesukristo nga hari sang kalibutan. Si Kristo amo ang Alpha kag ang Omega, ang pamuno kag ang katapusan sang tanan. Siya ang Ginoo sang bug-os nga kasaysayan. Sa katapusan sang aton pagpangalakaton diri sa kalibutan, magaatubang kita sa pagpakighusay sa iya nahalungod sa aton hinimuan sa kabuhi. Palihog magtindog ang tanan, kag magkanta kita sang kalantahon sa pagsugod. Show his ways. He gathers us to his table to partake of his love. Come to the sea, to every nation, great is our God and King. He is the Lord of our salvation. Lift up your hearts and sing. Don't fear or harden your hearts. We know that our God is near by the word on his mouth. Come, let us sing to every nation. It is our God. He is the rock of our salvation. Let up your hearts and sing. So sing to his people, for he has shown his ways. He gathers us to his table to partake of his grace. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Let out their hearts and sing. So when the Lord's voice you hear, don't fear or harden your hearts. We know that our God is near by the word of his mouth. Great is our God and King. He is the rock of our salvation.
sing. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga utod, sa pagpadungog naton kay Kristo nga Hari, kilalahon man naton ang aton mga kasalanan, ang aton mga tagsa ka mga kakulangan, agud na mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakompisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Biren gihapon, sa tanan nga mga angeles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka, Ginoo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Ginoo, Ginoo, maluoy ka, maluoy ka. Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Kag sa duta ang pagidait, kag sa duta ang pagidait sa mga taong may maayong kabubuton. Ginadayaw ka namon, ginapanginbulan ka, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Bangod sang dako mo nga kahimayan, Ginoong Diyos, Hari sang langit, Diyos sa may nga makagagahom sang tanan, Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang Amay, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya
Himaya sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw nga nagawala sang mga kasalanan sang kalibutan. Maluy ka sa amon. Patunon mo ang amon pagampo, patunon mo ang amon pagampo. Ikaw nga nagalingkod sa to sang amay, maluy ka sa amon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Tungod kay ikaw lamang ang santo, kagang labing matas, ikaw lamang o Hesu Kristo, ang Ginoo, kaupod sang Espiritu Santo sa kahimayaan sang Diyos Amay. Amen. Sang Diyos Amay. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Mga muyo kita, o makagagahom nga amay kag Dios sang gugma, imo ginbanhaw si Ginoong Jesucristo gikan sa mga minatay, nga napun-an sang himaya subong hari sang tanan nga mga tinuga. Buksi ang amon mga tagipusoon, hilwaya ang bugos nga kalibutan, agod magkalipay sa iya paghidait, maghimaya sa iya katarungan, kag magkabuhi sa iya gugma. Dala ang tanan nga mga tao sa imo anak nga si Jesucristo, nga nagakabuhi ka nagaharyo pud sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Si Haring David, ginakilala kag ginahaplasan bilang hari sang bugos nga Israel. Sa kaliwat ni David, magagikan ang Misayas, si Jesucristo, nga hari sang mga hari. Balasahon, gikan sa ikaduha nga libro ni Samuel. Sa sadto nga mga inadlaw, ang bugos nga tribo sang Israel nagkadto kay David
sa Hebron, kag nagsiling sa iya, mga kasimanwa mo kami. Sang una, sang si Saul ang amon hari, ikaw ang nagpangulo sang mga tao sang Israel sa inaway. Kag ang Ginoo nagsiling sa imo, nga ikaw ang magapangulo sang iya mga tao, kag manginila manog dumala. Gani, ang tanan nga mga pangulo sang Israel nagkadto kay Haring David sa Hebron. Naghimo siya sing kasugtanan sa ila, kag ginhaplas nila siya nga hari sang Israel. Ang pulong sang Dios. Nagakasadya kami nga nagakadto sa balay sang Ginoo. Nagakasadya kami nga nagakadto sa balay sang Ginoo. Nagkasadya ako sang pagsiling nila sa akon. Dali makadto kita sa balay sang Ginoo. Kag karon yari na kita diri nga nagatindog sa sulod sang mga puwerta sang Jerusalem. Nagakasadya kami nga nagakadto sa balay sang Ginoo. Diri nagakadto ang mga tribo sang Israel. Sa pagpasalamat sa Ginoo, suno sa iya ginsugo sa ila. Diri napahamtang ang mga hukmanan, sa diin ang hari nagahukom sang iya mga tinawo. Nagakasadya kami nga nagakadto sa balay sang Ginoo. Nagakasadya kami nga nagakadto sa balay sang Ginoo. Ginapakilala ni San Pablo si Ginoong Hesukristo bilang anak sang Diyos, ang manluluwas, kag-ulo sang simbahan. Labaw na sa tanan nga langit, sa langit kag sa duta. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Colosas. Mga utod, magapasalamat kamo nga may kalipay sa Amay nga naghimo sa inyo nga mangintukos sa pag-ambit sang gintigana sang Dios sa iya mga tumuluo sa ginharian sang kapawa. Kay ginluwas niya kita gikan sa gahom sang kadudulman, kag gindala sa ginharian sang iya hinigugma nga anak nga nagtubos sa aton, nga kun sayuron nagpatawad sang aton mga sala. Si Kristo amo ang makita nga laragway sang indi makita nga Dios, ang panganay nga anak nga labaw sa tanan nga mga tinuga. Kay paagi sa iya gintuga ang Dios sa tanan nga mga butang sa langit kag sa duta, ang makita kag indi makita, lakip sa espirituhanon nga mga gahom, mga hari, mga punuan kag mga gumalahom. Paagi sa iya kag para sa iya, gintuga sang Dios ang tanan. Sa wala pa matuga ang tanan, nga mga butang yara na siya, kag yara ang tanan. Sa wala pa matuga ang tanan nga mga butang, yara na siya, kag yara na ang tanan. Kag sa paila pagiliusa sa iya, ang tagsa kabutang may iyaman na iguan nga lugar. Siya ang ulo kag lawas nga amo ang iglesia,
Siya amo ang ginhalinan sang kabuhi sini nga lawas. Siya amo ang panganay nga anak nga ginbanhaw gikan sa minatay, agod nga siya lamang ang manginahauna sa tanan nga mga butang. Kay sunogi sa pagbuot sang Dios nga ipagsaguli sa iya kaugalingon ang bugos nga kalibutan. Paagi sa pagkamatay sang iya anak sa krus, gintigayon sang Dios ang pagidait. Kasa sini nga paagi, ginpabalik niya sa iya kaugalingon ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Ang pulong sang Dios. Sa Diyos. Sang Alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Sadto nga panahon, ang mga tao nagtindog dito nga nagatanaw samtang ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagyaguta sa iya. Nagsiling sila, ginluwas niya ang iban, abi ipaluwas sa iya ang iya kaugalingon, kung siya amo ang Kristo, ang pinili sang Dios. Ang mga soldado nagyaguta man sa iya, nagpalapit sila sa iya, kag gintunghulan nila siya sang maaslom nga bino, kag nagsiling, luwasa ang imo kaugalingon kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo. Sa uluhan niya nasulat ini nga mga pulong, ini amo ang hari sa mga Hudiyo. Ang isa sa mga kriminal nga nalansang sa krus didto nagpasipala sa iya, hindi bala ikaw ang Kristo? Luwasa ang imo kaugalingon, kag luwasa kami. Pero ang iya upod niya kriminal nagsabdong sa iya nga nagasiling, wala ka bala mahadlok sa Dios, pareho man lang kita nga ginasilutan, ang aton silot bagay gidman sa aton, tungod sang aton mga ginhimo, pero siya iya wala sing nahimo nga malain. Kag nagsiling siya kay Jesus, Jesus, dumduma ako kung magkari ka subong nga hari. Si Jesus nagsiling sa iya, nagasiling ako sa imo, karon gid nga adlaw, mangin kaupod kanakon sa paraiso. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mga kabugtuan,
Sa kadiyang adlaw atin ginatakop ang tuig liturhiko kang simbahan. We end today the liturgical year of the church. And next Sunday, we will begin another liturgical year. Gani ang bagong tuig sa simbahan magasugod sa sunod nga Domingo. No? That is our New Year. Ang January 1 is the civic New Year. O kung ang New Year kang kabilugan, pero kung sa simbahan, ang aton nga New Year magasugod sa Domingo, sa sunod nga Domingo. Ti kadiyang adlaw ginatakop ang tuig liturhiko sa pagsaulog sa kadengganan ni Kristo nga hari. Today also mark the 100th anniversary of the declaration of the feast of the solemnity of Christ the King as a feast of the Universal Church, promulgated by Pius XII in 1925 by the papal bull Quas Primas. Kag andiya nga pagpahayag kuon ni Papa Pio XII kuuna kinahanglan nga ibantala kag ipahayag sa bilog nga kalibutan sa mga dalanen kang katawhan, sa tagsa ka mga panimalay, sa tagsa ka mga komunidad, kag sa tagsa ka simbahan ang kamatuoran nga si Kristo hari. Agad niya sa atin pagkilala kang Kristo nga hari, magapabilin ka natin ang pagpaubos kang atin kaugalingan, kag makita natin na mas may labaw pa ka natin, kag mas may gamhanan pa ka natin. Hindi ang gahom kang kalautan, hindi ang gahom kang kadilem, hindi ang gahom kang kasalanan, kundi ang gahom kang Dios nga amo ang matuod nya hari para ka natin. Pero sad to say, we claim that there are so many kings and queens today. Wa labot ha sa mga tao nga mga hari kag reyna kang andang mga lugar nga nangin mayadman nga mga pinuno. Pero sa kadiya nga mga panahon, duro ang gusto mangin hari kag gusto nga mangin reyna. May ridiyan rin sa tilad na natabo ka natin, hari kag reyna kang flood control halimbawa. Hari kag reyna kang korupsyon. Hari kag reyna kang pagrangga kang isig katao. Hari kag reyna kang nagahingamu kang kaugalingan rather than to serve the community. Mga hari kag reyna nga para ka natin gina-idolize natin, para ka natin ginasunod natin, kag manginmatay kita sa paglantaw kadiya, kag pagsunod kananda, bisan pa matuod nga kita ginahimo lamang nga mga, kung sayuron pa, uto-uto kadiyang mga hari kag reyna sa aton palibot. Duro nga mga Katoliko, bugkabugtuan natin sa simbahan, nga kung kaisa nagasimba, kung kaisa nagapangamuyo, pero ang silid kang hina-hina kag baratsyagan, beket si Kristo ang hari, kundi rugto sa ginaidolo nga mga lider, nga kung kaisa hindi matuod nga hari, kang pagpangalagad, kang pagpatubo kang kabuhi, kang kamatuoran sa komunidad. Whether we like it or not, amo diyang pinakamasakit para ka natin. Kapwa Pilipino, sinisisi, kapwa Katoliko, sinisisi ang Katoliko. Bakit naging tahimik kayo? Bakit hindi kayo nagrally? Bakit tahimik kayo sa mga isinawalat ni Zaldico? Bakit naging tahimik kayo sa sinabi ni Amy Marcos? Tahimik lang ba ang simbahan? But the question of the church is this: ang anda bala ginapahayag kamatuoran? Ang anda bala ginapahayag makasulbar kang problema natin? Ang anda bala ginapahayag makatugro kang alleviation sa aton isig ka Pilipino? O kung nakadugang lang kapagamo kang aton palibot? Amo bala diyang matuod nga leader? Kuon kang aton ikarwa nga pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Jesus is the image
of the invisible God. Pero sa aton ebanghelyo, ano nga pagkahari ang ginpahayag ni Jesus kanaton? First part pa lang kang aton ebanghelyo, ano ang ginimo? Ang mga tao nagtindog, nga nagatanaw, samtang ang mga pangulo sa mga Hudiyo, nagyaguta sa iya. They mock the real king. Kagamo man yan nagkakatabo ka natin sa tulad. Yagutaan ang Diyos. Bisan pa ang katawhan kang Diyos nga nagapanindugan sa kamatuoran, kagambalan, hipos lang, kagwarat hinimuan. Pero sino ba lang atin ginasunod? Ang matuod nga hari nga nagatudlo ka natin, nga manindugan sa kamatuoran. Kagtawgon ang tanan, you must be accountable for this. You have to be responsible. Hindi drama. Hindi sugid-sugid lang. Hindi paghibi rugto sa tubang kang duro nga tao. Kagkuon nga naluoy, pero nagaluoy. This is not the true leadership. The true leadership is Jesus. He was mocked on the cross. Abi, kung matuod ikaw nga Diyos, kung ginluwas mo ang iban, kung ginbuhi mo ang iban, kung ginayad mo ang iban, kung ginuli mo ang panurukan kang iban, ginpapanaw mo ang mga piang, ginpahambal mo ang mga apa, ginbuhi mo ang mga patay, then luwasa ang imong kaugalingan. I remember one leader before, nadumduman ko kauna, ang sangka leader nga naghambal, no? Sorry for that word, nag-PI pa ka maghambal, anong klaseng Diyos yan? Diba? O saan na siya ngayon? Once you mock the Lord, you will pay the price. And many of us believe to that man who mocked God is that's the real leader. Ti ang mga nagasunod man diyang karian, amo man ang mga tao nga they mock God because of their own ideology and their own desire to follow that mockery before God. And that is hurtful, my dear friends. Kung kaisa ginayaguta natin ang Diyos para lang sa atin kaugalingan niya mga kinahanglanan. Ginayaguta natin ang Diyos kay ginasunod natin ang tao lang nga leader. Pero ang pamangkot, sino karon makatabang kang imong kalag kung ikaw magaatubang sa Diyos kag magahukom kanimo sa katapusan nga adlaw kang imong kabuhi. Napirang lang ako kakamata kung magbasa sa Facebook kung kaisa, kapwa Katoliko, tamayon kagyagutaan ang parehas na nga Katoliko. Dayawon pang iba to ay, tungod lang bala nga naghipos kita, ukon ang sibahan, tamad lang makisawsaw sa mga hindi kamatuuran na ginapahayag para lang sa dang kaugalingan nga mga interest. Naghulag rin kita. May magaabot pa nga mga paghulag sa pira ka mga inadlaw. Pero natin ginapirit ang kada isara. Tungod kay ang matuod nga ehemplo kang pagka-leader makita kay Jesus. Si Jesus ginlansang sa krus. Pero wala naman gikunan ang 12 ka mga apostoles, kamuha kay ilansang ako, ilansang man ang inyong kaugalingan. Ginbayaan rin gani katanan. He was mocked by everybody. Even ang isara kamakawat na ginlansang sa krus. Ang diyang ebanghelyo nagapadumdum ka natin kung kaisa, mga ingrato kita sa tubangan kang Dios nga nag-ula kang tanan ka natin, kang nagpahayag kang anang pagkahari. This is what kind of kingship nga ipahayag ko kaninyo ko ni Jesus.
ang pag-ula kang kaugalingan, kag manginmatay para sa kaaraydan kang tanan. Ang iba manginmatay para sa kaaraydan lang kasang katao. Ang iba manginmatay tungod lang sa sangkagrupo. It is not about kingship. It is all about selfishness. And for the world itself that calls to power, that calls to authority. Pero ang Ginoo nagapahayag ka natin kang anang kaugalingan. Pero dumduman natin mga kabugtuan, sa tinga kadyang mga pagyaguta sa Ginoo nga hari, paisara nga nagpabilin nga nangintampad sa anang kaugalingan kag sa tubangan kang Dios. Wala pagid madura ang paglaom sa aton palibot. Ridyan ang maayo nga makawat, madyan bala, the good thief. Magnanakaw ka ron, maayo ka pa. Andot nga nangin maayo ang diyang makawat. Tungod kay ana nakilala, we deserve these things. Deserve natin nga malansang sa krus. Deserve natin nga ipunish because we have sinned. Kagamo di ang matuod kag mayad sa diyang makawat. Nakita na ang anang pagkamakasasala. Kag nakita ng kamayad ni Jesus, ang pagka-inosente ni Jesus. And at the end ko na, Lord, remember me when you come into your kingdom. Kabay pang amo di ang aton mga tagipusoon sa pagkilala kay Kristo nga hari. Ginoo, dumduma ako kung mag-abot ikaw sa imo ginharian. Ginoo, dumduma ako nga makasasala. Ginoo, dumduma ako bilang ahaw nga tao nga kunwara ang imong grasya kag kaluoy, hindi ko masarangan ang kabuhi. Tungod kay bilang tao, masami nagakahulog ako sa sala, kag ako nangin maluya. Pero ano ang tao sa tilahad? Matinaas-taasin. Ang tao bugalin. Ang tao makinaugalingan. Kani ano hambala kay Jesus? Luwasa imong kaugalingan, kag luwasa kami. Diba? Amo man kita kriya kung kaisa. We command God to do something for us. As if God is our slave, rather than to recognize Him as our King and Lord. Lord, padag-a ako ay kung hindi gani, maan lang, hindi takon magsirisimba bilog nga tuig. Lord, tugruiron ako kaubra kag akong bata ay kung hindi gani, baala ka, hindi ta ka magtugro, kakulikta sa simbahan. We create something na makuon natin, conditions for God. But remember, kang paglansang ni Jesus sa krus, kapag lansang ka na sa krus, kapag halad na ka ng kabuhi, warat kondisyon para ka natin. Kang ginula ni Jesus ang anang kabuhi para ka natin, kag gintugro ka natin ang kaluwasan, wala nagambalang Diyos nga, if and don't. Ginpahayag ni Jesus bilang hari ang anang kaugalingan sa pagpaubos kapag tugyan kang tanhan para ka natin. Di kabay pa mga kabugtuan niya sa pag-uli natin, parehas kita kadyang mayad niya makawat. Ginsabdong atong isara ka makawat na nagambal. No? Wala ka bala mahadlok sa Dios? Pareho man lang kita nga ginasilutan. Ang aton silot bagay gid sa aton tungod sa aton mga ginahimo. Kabay pa, may kapasidad kita nga magsabdong sa kada isara to correct one another. Ang pagrali kapag pamatok para sa korupsyon is to correct. Pero ato balang bombshell nga ginpahayag kang presidential sister is a part of correction or a part of shaming your own family because of your personal desire to power. That's the greatest example na ginapahayag ka mga leaders natin. Nagpadahayon pa kita sa paglantaw kananda bilang mga hari kag reyna,
Kag nalipatan natin ang ginatudlo kang matuod niya hari nga amo mismo si Jesus. Kabay pa mga kabugtuan, sa pagtakip natin kang tuig, kang liturhiya, kang simbahan, we recognize Jesus as our true King. No matter what, no matter how. Change your ideologies. Bayai ang mga tao nga gina-idolize natin. That's idolatry. You idolize people, but you did not give your whole heart to God and your mind to God. Kabay pa, mga kabugtuan, nga magbugtaw kita sa diyang panawagan, Jesus is the only true King for us. Kag wala nagadikta ang Dios, agad magsunod-sunod lang kita kana. Gintugruan kita kang kahilwayan, agad nga timbangan ang kamatuoran, kag ang kamayad, kag sa malain, kag gintawag kita to imitate His heart that is willing to render love and compassion for everybody. Ti kabay pa mga kabugtuan, do halos gawatanan na panimalay, may picture kita, kag may imahin kita kang Kristo nga hari. No? Ang ibang gani kariya, dapat sa pagbago nga pagbakal kang Christ the King, nga image, may ginaagtunan ka pari, kag gina-enthrone ang Christ the King sa silid ng balay. Agad niya si Kristo ang magahari sa silid ng balay. Agad niya padumduman si nanay kag si tatay nga beket mo ang hari kag reyna kasulod ka balay ha? Si Jesus. Ay kung kaisa si tatay magambal, ako ang tatay, ako ang hari, akong masunod. Pero si Jesus dyan ay sa babaw ka ng altar, nakapungko bilang hari. Si nanay mang kaisa. Wala ron ti may mahambal, kay ako ang nanay. Yan lang wala gambal, ako ang reyna sa silid ng balay. Ha? May we follow and imitate the heart of Jesus, the true King. Kakabay nga ang presensya kang Kristo nga hari sa silid ka aton mga balay, magapadumdum ka natin, oy, pagbahar-bahar man kung kaisa. Kay ang Ginoo amo ang matuod niya hari, ang Ginoo amo matuod nga nagagahom ka natin, tanang nagakapot ang atin kabuhi, kag kita magauli ka na bilang ginhalinan kang tanan sa kabuhi. Tikabay pa mga kabugtuan, sa pagkanta natin, sa pagselebrar, kapag dayaw sa Ginoo, Viva Cristo, bilidon nga hari. Baw. Nami ang kanta kay ina, Pilipinas sa imo nagasunod, ang Luzon, Mindanao, kag Visayas, sa tiilan mo tanan nagaluhod. Diin ran? Diin bala. Kabay pa, nga ipatubuon natin ang panimuot, kapag kilala kay Kristo ang matuod nga hari. Ang hari karon magaimaw ka natin. Ang hari karon hindi magbulag ka natin. Manaw, kay ang matuod nga hari, batunon natin karon sa anang matuod nga presensya sa sakramento kang pagkalawat. Kabay pa, nga ang hari nga ridiyan, daraan natin ha. Nali pag uli nyo karon, halain nyo nga pangara, kag pamuyayaw, kag magbalik man sa gihapon sa inyong kaugalingan nga kabuhi. Imaw nyo si Kristo nga hari. Kabay pa nga ang Ginoo, magahari ka natin subong kag sa gihapon. Amen. Magtindog kita, kag atin ipahayag ang atin nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagaong sang tanan. Magbubuhat sang langit at sang duta. Nagatuo ako kay Jesu Kristo, iya nakabugtong aton Ginoo. Ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria nga Biren. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kagilubong. Ug sa mga minatay, sa ikatlong adlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa langit, nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagagawon sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat, sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa iyong kakaupnan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, mga muyo kita ang ginharian sang Dios mag-abot sa aton, kag matuman ang iya pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Sa tagsa ka pangamuyong aton isabat,
Ginoo, mag-abot sa amon ang imo ginharian. Ginoo, mag-abot sa amon ang imo ginharian. Para sa bugos nga simbahan, ang banwa sang Diyos, kabay pa nga ang tuig sang jubileo, maghatag sa iya sang paglaom sa pagpanglakaton, tubtob nga makaupod siya kay Kristo nga hari sa iya ginharian sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, mag-abot sa amon ang imo ginharian. Para sa mga pangulo sang gobyerno, sa bugos nga kalibutan, kabay pa nga magpaidalom sila sa gahom ni Kristo nga hari, kag magtinguha sila sa pagpalapnag sang katarungan kag paghidait, kag ilabuligan ang mga imol, maluya, kag wala sing tingog. Mga muyo kita. Ginoo, mag-abot sa amon ang imo ginharian. Para sa mga hukom, mga pulis, mga soldado, kag mga nagabantay, agud magpaluntad ang kalinong kag hustisya, kabay pa nga hindi sila madala sa suhol, kag himuon nilang ila katungdanan nga wala sing ginapasulabi. Mga muyo kita. Ginoo, mag-abot sa amon ang imo ginharian. Para sa mga kriminal, kidnappers, drug pushers, kag mga nagapanghalit sang ila isigatawo, kabay pa nga kaangay sang makawat sa krus nga naghinulsol, kahadlukan nila ang Diyos, kag talikdan ang tanan nga kalautan. Mga muyo kita. Ginoo, mag-abot sa amon ang imo ginharian. Para sa amon pinalangga nga nagkalamatay, kabay pa nga batunon sila sa paraiso, katulad sang ginhimo ni Kristo nga hari sa kriminal nga naghinulsol. Mga muyo kita. Ginoo, mag-abot sa amon ang imo ginharian. Sa kahipos sa atin ibunghat sa Ginoo atin personal nga mga intensyon, ang mga pangamuyo, kag ang atin komunal man ng mga pangamuyo kag mga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, mag-abot sa amon ang imo ginharian. Amay nga langit nun, himua kami nga tampad kag matuod ng mga sumulunod sang imo anak nga amon hari. Sa kabudlay sa pagpangabuhi, kabay nga makita namon ang kabakod sa iya nga naglutos na sang kamatayon, kag nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Amen.
Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon tiagaginyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kasabugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, amon ginahalad sa imo ang imo mismo anak, bilang biktima sang pagpahauli sa mga tao. Itugot niya mabugayan niyang tanan niya mga pungsod sa pagiusa kag sang paghidait. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan niya duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay imo ginhaplasan sang lana sang kalipay, ang imo bugtong nga anak, si Kristo nga amon Ginoo. Agud niya siya, manginwalay katapusan niya pari kag hari, sang bugos nga kalibutan. Iya ginhalad ang iya kaugalingon, subong walay dagta nga biktima sang paghidait. Didto sa altar sang krus, sa pagtubos sa amon. Imo ginpasakop sa iya gahom ang tanan nga mga tinuga, kagintugyan niya sa imo nga iya gamhanan niya Amay, ang isa ka ginharian nga walay katapusan, ginharian sang kamatuoran kag sang kabuhi, ginharian sang pagkasantos kag sang grasya, ginharian sang katarungan, pagigugma kag paghidait. Gani upod sa mga angeles kag mga arkangeles, sa mga tronos kag mga dominasyones, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sang walay untat sang kalantawon sang imo himaya, nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Dios nga labing gamhanan, angay nga pagsimbahon. Sana, sana, sa kaitaasan, sa kaitaasan, dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid niyang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi ka Hesu Kristo, imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos sang tanan nga mga butang. Wala kagid nagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agod niya ihala dalin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sa imong ngalan. Gani o Amay,
paagi sa Espiritu Santo, pasanto sa ining mga dulot na amon gintigana para sa imo, agud na mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo, nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya ginkuha kagin pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag magkaon kamo sini, kay niya mo ang akon lawas, nya igatuhugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag mag-inom sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bago, kag walay katapusan niya kasugtanan, nga igauhula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Gani o Amay, ginasaulog namon iniisubong handumanan, sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw ka sa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo. Agud, maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios. Upod kay San Jose, ang iya hinigugma kag tampad na bana. Upod sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakiguli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa pagidait at kaluwasan. Paliguna sa pagtuo ka sa paghigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta. Ang amon Santo Papa nga si Leon, ang amon obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tao nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon niya may pamati ang mga pangamuyo, sining katilingban niya imo gintipon diri. Tipuna man paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang mga utod namon nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabiyan.
Ginapaabot man namon ang pag-ambit sang dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan niya dengeg kag himaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. 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 Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing may dako nga pagsalig suno siya gintudlo sa aton. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para mang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait na paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Magatagay kamo sing paghidait.
Mga kauturan, yari si Ginoong Jesus, ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, ang aton matuod nga hari, bulahan ang mga ginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang ang isa kapulong, kamagaayo ang akon kalag.
Mangamuyo kita. O Dios nga mo namay, imo ginhatag sa amon si Kristo, ang hari sang tanan niya mga tinuga, bilang pagkaon para sa kabuhi nga walay katapusan. Buligi kami sa pagkabuhi sa iya ebanghelyo, kagdala kami sa kalipay sang iya langit nun niya ginarian, sa diin siya nagakabuhi ka nagahari, sa tanan niya mga tuig sang mga katuigan. Magahalad kita kaambahanan sa Taniloy, Birhen Maria. Para sa mga announcements. Paglawag para sa publication of bans for ordination to the diaconate. No? Si Seminarian Mac James Termel Vitudio, kang parokya ni San Lucas, Evangelista kang Valderrama, kag si Seminarian Eli Joniver Bangkaya Lagarde, kang parokya kang Santo Niño sa Bugasong, pag-ordinahan ka ating Senyor Obispo bilang mga diakono sa December 9, 2025, alas 2:30 sa hapon sa kapilya kang St. Peter's Seminary sa San Pedro, San Jose, Antique. Tikon may mga kilala ninyo ang daruwa nga diya, kag may mga rason kamo adet niya pamatok sa andang pag-orden, palihog lang magpakig-anget sa aton niya chancery. Pero kung wara, buligin niyo kami kapangamuyo para kananda para sa andang ginapaabot niya ordinasyon sa December 9, 2:30 sa hapon sa may St. Peter's Seminary. Sa may nga Miyerkules, amo ang pagsaulog natin kang Red Wednesday para sa ating mga kabugtuan ng mga Kristiyanos nga nagaantos tungod ng persecutions, ilabi ng gid sa iban na parte kang kalibutan. Sa Miyerkules, may misa kita alas 6:00 sa aga, Mass for the Red Wednesday. Kag ginapangabay ang tanan, kung magtambong kang misa sa pagsuksok kang pula nga bayo, sa pagpahayag kang ating paghiunong, sa pag-ula kang dugo kang diyang mga katawhan para sa pagtuo kag para sa atin simbahan kag sa Ginoo. So that will be on Wednesday. Sa sunod nga Domingo, igasaulog rin natin ang first Sunday of Advent, no? First Sunday of Advent. Tidurugid niya salamat sa atin nga mga Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Liturgical Music, sa ating technical team, kanong Aying, kanong Randy, kaninyo tanan, duro-durugid niya salamat. Mga kabugtuan, ang postulancy house o kung ang balay dilihunan o confirmation house, ka mga postulants natin, kag aspirants, rugto sa Balaiba, no? Sa San Angel, sa likod kang St. Anthony's College, tama rin ka gabok, no? Tama rin ka mahuyang, ti naganidya kang repair.
ti bilang anget sa diyang pagtipon kang aten niya kang financial para sa padyang repair. Ang Mensa Domini magahiwat ang Christmas concert sa December 21 alas 6 sa hapon, alas 6 sa gabi sa Esprotincol Convention Center sa Kumon, San Jose, Antique. Ang diyang Christmas concert, it is Christmas concert for a cause. Ang tanan niya proceeds mag-aagto sa atin niya postulancy house, agad niya ma-ano rin natin, ma-renovate rin ang diyang postulancy house. Tungod kang kagabukon, daw unsafe nga gamitin ang building, tungod kang anang kahuyang rin, no? Makuon kita siguro nga medyo mahal-mahal ang atin nga tickets, but these proceeds will go to the postulancy house. One ticket is for 1,000. No? Jubra bugat, pero ti kinanglan namon ang financial kabulig para sa atin nga postulancy house, no? Kung gusto nyo magbakal, magpakigangat lang sa atin mga Mensa Domini sisters. Nali may makilala ka mo outside, nga hindi makatambong sa December 21, kag gusto magbakal, nami gid, tag pwede gid, but they can follow on our Facebook Live for that concert, no? Featuring the presence of the sisters nga magapresentar ka natin ka mga Christmas songs, ano? First time dyan sa Mensa nga ma-concert ang mga madre. Di kabay pa ang mga naka-wheelchair ka nagatakag-takad, nali masaot, nabay lang, takamaan. And then, bulig man ka mga ibang mga supporting choirs natin, ready nga nag-serve sa Mensa, nga mag-imaw ka natin sa diyang concert, no? Di kabay pa nga buligan natin ang Mensa Domini, kami nakapanuktok liwat sa inyong kaluhan, sa inyong tagipusuon. Those who want to become our sponsors, magpakig-anget lang sa atin nga mga sisters. Ang ticket, pwede na nga mabakalog to sa Mensa Domini Shopee, kag ready man sa Mother House, kag sa atin nga mga madre, kung sino gusto nga magbakal ka dyan mga tickets. Buligi ninyo kami, no? Para dyan sa kausa, para sa atin postulancy house, kang Mensa Domini. Kaysa silid kang 50, 60 katuig, gabukren. So, kinahanglan rin gid ang repair, ang renovation kadi nga building. Durugid niya salamat, no? 1,000 pesos for this one ticket. Durugid niya salamat. Palihog magtindig ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon sa Dios. Kabay nga apinan kamo sang makagagahom nga Dios sa tanan nga mga katalagman, kag ihatag sa inyo ang tagsa kamaayo nga bugay. Amen. Amen. Kabay nga iya itanom sa inyong mga tagipusoon ang iya pulong, kag punuon kamo sang kalipay nga wala sing katapusan. Amen. Kabay nga maglakat kamo sa iya mga dalanon, nga nakaibalukon anong matarong kag maayo, tubtub nga makalambot kamo sa inyo langitnon nga palanublion. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalipay kag sa pagigugma, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Dios.